Wala pa ring pahayag ang Legendary kung kailan nila opisyal na sasabihin na si Space Godzilla ang pangunahing banta sa Godzilla x Kong Supernova. Legendary, gawin nyo na lang ang dapat gawin. Misteryo pa rin hanggang ngayon ang malaking kontrabida sa Godzilla Minus Zero. Magandang balita sa mga Goji fans at Dangerville followers. Mag-subscribe na kung hindi pa kayo nakasubscribe. Opisyal nang ipinakilala ang isa sa mga kontrabida na harap kay Godzilla ngayong taon. Muling nabuhay si Monster X, pangunahing kalaban ni Godzilla sa Godzilla Final Wars. Kamusta mga residente? Si Jacob ito. Kung mahilig kayo sa pelikulang kaiju, magugustuhan ninyo ito. Ang balitang ito ay galing sa Japan, kung saan matapos isalin ang isang press drop doon, ang misteryosong halimaw na maaaring natatandaan ng ilan sa inyo mula sa opisyal na maikling pelikula ng Godzilla Day noong nakaraang taon ay sa wakas opisyal ng kinumpirma. Salamat sa kahangahangang komunidad ng Godzilla sa pagtuklas nito, ang balita ay humigit kumulang ganito ang pagkakasalin. Ayon dito, ang misteryosong halimaw sa dulo ng maikling pelikula noong nakaraang taon ay si Monster X. Panoorin ninyo ang maikling montage niya. Si Monster X ay isang kaiju na madaling mapagkamalang, hindi maalaga at makalimutan, pero isa pa rin siya sa pinakamalalakas na halimaw na nakaharap ni G-Man. Parang paulit-ulit na naman ang temang mula sa kalawakan sa tatlong susunod na malalaking proyekto ni Godzilla, hindi ba? Sobrang liksi at tibay ni Monster X at hindi pa nga siya lubos na nag-evolve noon. Sa kanyang huling anyo, nag-transform si Monster X bilang Kaiser Ghidorah, isang 4 na paa na bersyon ng iconic na halimaw na napanatili ang lahat ng katangian ng klasikong Ghidorah, pero pinalakas pa, kaya nabuo ang napakalaking dambuhalang anyo ng halimaw na ito. Sa huli, natalo ni Godzilla si Monster X at Kaiser Ghidorah, pero muntik na rin siyang mapatay, na parang normal na lang talaga para kay Godzilla sa puntong ito. Balik tayo sa opisyal na kumpirmasyon ng paglabas ni Monster X sa Godzilla Celebrational Short Film na yung taon. Kung gusto mong malaman ang pinagmulan ni Godzilla at kung paano nabuo ang kanyang legacy, panoorin mo ang mga short film na ito. Nagbibigay sila ng matinding nostalgia sa mga tagahanga mula noon na talagang astig, pero binabago rin nila ang paraan ng paggawa ng pelikula na ito para sana magdala ng bagong liwanag at respeto para sa mga taong nagsusuot ng costume at, alam mo na, nagpapaandar ng mga puppet. Ang misteryosong nilalang na ngayon ay kilala bilang Monster X ay siguradong isang puppet. Pero tingnan natin ng mas malalim ang nakakakilabot na nilalang na may anino sa shot na ito. Dahil sa unang tingin, hindi ito mukhang Monster X. Pero tingnan natin kung makakahanap tayo ng mga palatandaan na nakatago mismo sa harap natin na tumutugma sa hugis na ito kay Monster X. Naalala ko na inisip ko noon na ito ay si Biollante nung lumabas ang short na ito nung nakaraang taon. Dahil ang tanging makikita natin sa nilalang na ito ay malaki ang gitnang bahagi at may parang tentacle na kumakaway. Ngayon, hindi naman talaga yung tunog Monster X, di ba? Kung kukunin mo si Monster X, ipopos mo siya at dagdagan ng usok at ilaw, makikita kung paano ang gitnang bahagi ay nagiging itaas na katawan ng halimaw, posibleng nakaupo o nakaluhod na parang kakabangga lang sa lupa. Akala ko sa paggawa nito, matatakpan ang mga binti at katawang humanoid para magmukhang kumpol sa likod ng usok. At yung parang galamay, malamang ito ay buntot ni Monster X na umiikot-ikot. Kaya maaring ang aninong anyo na ito ay si Monster X nagiging Kaiser Ghidorah na magpapaliwanag din sa hindi masyadong anyong tao at sa usok. Kailangan mo ng kaunting imahinasyon dito kasi kung ipinakita agad si Monster X na nakatayo at nawala ang misteryo, mawawala rin ang kasiyahan. Mayong kumpirmado na si Monster X ang nilalang, paano kaya ang magiging laban nila ni Godzilla? Maraming salamat kay Dope Oak sa napakagandang likhang sining ni Monster X. Paalala, ito ay kwento ni Millennium Goji, hindi yung mula sa Final Wars na lumaban kay Monster X sa buong pelikula. Malamang hindi gagawin ni Godzilla dito ang mga Matrix moves tulad sa Final Wars. Sa tingin ko, hindi niya gagawin yon. Godzilla, hari ng mga halimaw. Mukhang magkakaroon tayo ng mas mabilis at mas stylish na Millennium Godzilla dahil sa mga tagahanga nito. Kamakailan ay nagkaroon ng crowdfunding para gumawa ng bagong Godzilla suit sa maikling pelikulang ito. Maganda man ang itsura ng ginamit noong nakaraang taon, isa pala yung sa luma nilang suit na inayos lang at muling ginamit. Yung burning effect na nakita natin ay gawa lahat sa CGI na inilapat lang sa footage.
Ngayon, dahil sa pagtutulungan ng studio at fans sa crowdfunding, magkakaroon na tayo ng bagong suit na may modernong features gaya ng built-in na ilaw at teknolohiya para magmukhang totoong Burning Godzilla. Mukhang naglaan pa rin ng pera ang Toho para sa bagong suit na ito at ang kikitain mula sa fans ay gagamitin para mas pagandahin pa ito. Saludo ako sa Toho kasi hindi nila ipinabayad sa fans kahit kaya naman nilang pondohan ito. Sa ngayon, hindi pa talaga tayo sigurado kung paano magiging itsura ng bagong Millennium Godzilla at kung ano ang hitsura ng isang bagong suit para kay Godzilla sa makabagong panahon. Pero kung susundan nito ang landas ng mga kamakailang may ikling pelikula na ginawa para ipagdiwang si Godzilla, inaasahan kong magiging mas magaan at mas makinis ang disenyo nito. Parang paglilipat mula Batman Begins sa The Dark Knight, sana hindi umabot sa puntong nakatayo siya sa sarili niyang pawis, gaya rin ng mga orihinal na aktor ng Godzilla. Ang bagong kasuotang ito ay dapat magbigay daan sa magagandang laban ng mano-mano na magpapahintulot sa aktor ni Godzilla na makagalaw pa at magmukhang mas kapanipaniwala. Alam nating kailangan pa rin ng konting lumang dating ng mga lalaking nakakostyum dahil ito talaga ang essence ng maikling pelikulang ito. At yan ang dahilan kung bakit astig talaga ang mga ito sa tingin ko. Alam ko na hindi lahat gusto ito at madalas, ang mas batang tagahanga ay hirap tanggapin ang ganitong pelikula. Pero para sa pamana ni Godzilla, espesyal talaga itong mga espesyal na handog sa mga tagahanga sa tingin ko. Dapat mas maraming studio ang gumawa ng ganitong proyekto gamit ang iba pang sikat na IP para magbigay galang sa mga nauna at magdagdag ng uri sa mga karakter o pag-aari na hawak nila. Isipin mo kung ginawa ng Marvel ang isang maikling pelikula tungkol kay Blade na talagang tapat sa orihinal na mga pelikula kasama na ang mga klasikong eksena sa club nung huling bahagi ng dekada 90 at lahat ng iyon. Matutuwa ang fanbase na yon sa munting regalong yon taon-taon. Baka mas mabait pa sila sa mga bagong kwento. Balik tayo sa usapan. Kung kilala mo si Monster X, alam mong matindi siyang mandirigma na may kakaibang lakas at liksi. Malakas talaga si Millennium Goji. Baka sa laban na ito, maihahagis nila ang isa't isa patagos sa mga gusali at magiging lubusang mapanira sa parang hindi pa nakita sa mga naunang maikling pelikula. May kaunti pa kasi silang Showa era nakakulitan noon, kaya pwedeng mangyari ang mga ekseneng ganito. Nakikikita kong ang bagong laban na ito ay maaring magmukhang parang galing sa Monsterverse, pero hindi natin malalaman hanggat hindi pa natin ito napapanood, kaya puro haka-haka lang ito para sa kasiyahan sa ngayon. Nag-enjoy ako pag-usapan si Monster X. Kung gusto nyo pa ng mas detalyadong video tungkol sa kanya, sabihin lang sa komento. Siguradong magkakaroon pa ng mas maraming impormasyon tungkol sa short film na yung taon, kaya manatiling nakatutok sa Dangerville. Ingat kayo, tingnan nyo rin si Jacob.